Ibig mo ba sabihin, kuya, ay pwede ko palang higitan ng isang Sandra Salazar Aldovino sa paningin niyo? I can settle for less if it means that I can plunder that sultry mouth of yours to shut you up. Damn you! Tugon ko sa lantarang pagmamaliit niya sa akin kumpara kay Ate Sandra. Bago pa siya makabuo ng panibagong pangiinsulto ay tanawid ko na ang gahiblang pagitan ng mga labi namin. Inunahan ko na siya bago pa niya magawa iyong sinasabi niya kanina. Hindi itong una kong halik pero ito yata ang unang beses na sinalubong ako ng nagsilambayang sensasyon at kiliti sa unang paglapat ng mga labi namin. Kahit galit ako sa taong hinahalikan ay hindi ko pa rin napigilang magustuhan ang pakiramdam na lumukob sa akin sa mga oras na ito. Bigla ay bumangon na isang matinding paghahangad sa kalooban ko. Hindi nagpahuli sa imahinasyon ko sa actual na pakiramdam ng mga labi na eros sa sarili kong mga labi. Nakakapanghinayang lang dahil pagmamayari na ng iba ang mga ito. Pero hindi naman siguro masama kung makikitikim ako. Titikman ko lang naman at hindi aangkinin. Pinsan ko naman ang asawa niya. Makikihalik lang ako upang mapagbigyan ng cravings ko. Pagkatapos ng halik ay parang walang nangyari akong umalis ng dining area at walang lingon-likod na iniwan doon sa Eros. Craving satisfied. Parang nakalutang ako habang naglalakad. Pakiramdam ko ay tatalo ng sarili kong puso sa lakas ng kabog nito. Ako yung nag-initiate ng halik na mabilis ko rin tinapos agad bago pa makahuma sa Eros at bigla akong itulak palayo. Kahit mabilis lang iyon ay sinulit ko talaga na may kasamang mariing kagat sa pang-ibaba niyang labi. Ang lambot ng mainit niyang mga labi na masarap ang gigilan, lalo na't nakakaliyo ang mabango niyang hininga. Dismayado nga lang ako dahil wala akong nabasang reaksyon sa mukha niya pagkatapos noon. Tood yata ang lalaking iyon. Bago pa niya ako mapagsabihan dahil sa ginawa kong kapangahasan ay tinakasan ko na siya. Naubusan lahat ng tapang ko dahil sa epekto ng pagkakalapat ng mga labi namin. Ang lakas na loob kong manghalik pero sa bandang huli ay hindi ko pala kayang harapin agad ang resulta. Smooth escape yung ginawa ko at mabuti na lang hindi niya ako pinigilan. Hindi rin naman ako papipigil kung nagkataon. Alam ko kung kailan ako dehado sa konfrontasyon kaya hindi ko siya haharapin. Gayong nawiwindang pang isip ko dahil sa sarili kong kagagawan. Dumiretso ako sa nakalaang silid sa akin habang daladala ang naiwang sensasyon sa mga labi ko nang ninakaw kong halik. Maganda palang ginugulat sa Eros dahil nahihirapan itong umilag. Mahina ang reflexes laban sa advances. Kahit malakas ang udyok sa akin ng tukso kanina na palalimin ang halik ay hindi ako nagpadala. Ayoko munang maging atat gayong may next time pa naman. Nakatulugan ko ang alaala ng mga labi ni Eros at sa panaginip ay dinalaw ako ng isang pares ng mga matang nanunuot sa buhong katawan kong makatitig. Nang magising ako kinabukasan ay namulatan ko sa Ate Sandra na nasa mismong loob ng silid ko at inaabangan yata akong magising. Mukhang wala akong sariling privacy sa pamamahay na ito. I'm sorry at na-invade ko ang privacy mo. Nakangiti niyang paghingi ng paumanhin kaya hindi ko matukoy kung seryoso ba siya o ano. Masyado lang ako excited dahil ito yung unang beses na may kamag-anak ako makikitira dito sa bahay. Halata ngang masyado, lalo na nung hindi malang siya nag-abalang salubungin ang pagkarating ko. Pasimple kong pinasadahan ng ayos niya. Halata kasing galing siya sa isang formal party ng ganito kaaga. Excuse me, get up. Kagagaling ko lang sa isang official event kaya hindi na ako nakapagpalit ng damit. May event pala na inaabot ng umaga. Nang malaman kong dumating ka na, ay agad ako lumipad pabalik ng bansa. Patuloy niyang kwento. Mabuti na lang at maasahan ang private plane ni Eros. Dumiretso ako sa banyo habang nararamdaman ang pagsunod niya sa akin. That's your Kuya Eros. Natatawan niyang sagot. May Kuya Eros? Napapantastikuhan kong tanong. Do I have to call him that? Bagay ako siyang nilingon habang hinihintay ang magiging sagot niya. Hindi naman siguro siya magagalit kung hindi mo siya tatawagin ganoon. Kibit balikat niyang sagot. Nang makapasok sa banyo ay pinasadahan ko ng tingin ng sarili kong refleksyon sa malaking salamin na nandoon bago naghilamos ng muka. Nagmumug na rin ako pagkatapos at nang pumihit ako paharap sa pintuan ay nandoon si Ate Sandra at matyagang naghihintay sa akin.
Kulang na lang talaga ay susunod siya sa akin maging sa loob ng banyo. Hindi kami ganoong ka-close kaya hindi ako komportable sa ipinapakita niyang enthusiasm sa pakikitira kong ito dito sa pamamahay nilang mag-asawa. Lalo na at may binabalak ako hindi maganda sa asawa niya. I assume na galing ka sa ibang bansa. Wika ko habang nilampasan siya upang lumabas ng banyo. Siguro napagod ka sa biyahe. Nakapagpahinga naman ako habang nasa eroplano. Magap niyang tugon. Oo? Yun ang tanging salitang lumabas sa bibig ko. Ayokong ipahalatang disappointed ako dahil mukhang hindi ko siya mapapalayas sa harapan ko. Next time ay hindi ko nakakalimutang mag-lock ng kwarto. Mabuti sana kung si Eros yung pumasok. Mas bet kong makipaglandian kaysa makipagkumustahan dito sa pinsan kong ngayon ko nga lang nakausap ng matagal. Kapag nagkikita kami noon ay hanggang hi at hello lang naman kami. Masaya lang talaga ako dahil nandito ka na. Hilaw ako napangiti habang hinahanap sa mukha niya ang indikasyon na ginugood time niya lang ako. Ganito ba talaga siya ka-transparent at niwala akong nahahanap na pagkukunwari sa expression niya? Hindi ako naniniwalang may kamag-anak akong nominated sa pagiging santa. Muntik na akong napamura sa gulat ng magiliw niyang hawakan ng dalawa kong kamay. Hindi ko alam kung paano magre-react sa malaki niyang ngiti habang nakatitig sa mukha ko. Okay. Napipilitan kong tugon at napilitang mas palakihin ang sarili kong ngiti. Kung meron kang kailangan, huwag ka magdadalawang isip na lumapit sa akin, ha? Anya at magaang pinisil ang mga palad ko bago binitawan ang mga ito. Pasimple kong inilagay sa akin likuran ang dalawa kong kamay at baka bigla na naman niyang hawakan. Hindi ako komportableng basta-basta na lang hinahawakan. Mas sanay akong ako yung unang gumagawa noon. Sabi ng asawa mo, ibis ka raw. Wika ko. Paano kung wala ka pag may kailangan ako? Formal kong tanong. Wala akong maisip na kakailanganin mula sa kanya pero hindi na rin masamang may kusang magbigay. Pwede mo kong tawagan? Nakangiti niya sagot. O pwede rin kay Eros ka lumapit. Huwag kang mahiya roon. Ganun lang talaga iyon pero mabait iyon. Sino may sabi sa kanyang nahihiya ako sa asawa niya? Uwi na lang hiya ko na nga mga labi nito kagabi. Well, wala pa man ay nagpapasalamat na ako. Hindi sigurado kung pahayag na agad namang nabitin. Napasingap ako sa gulat na bigla niya akong yakapin. Hindi ko alam kung narinig niya ba ang mahinang mura na kusang lumabas sa bibig ko dahil sa ginawa niya. Magiging masayang pananatili mo rito sa bahay. Masaya niyang pahayag. Sigurado iyon. Papasyal din kita sa buong syudad para hindi mo mamiss ang probinsya. Mas maintindihan ko pa kung sinakal niya ako, pero itong ganito ay talagang biglang bumagabag sa loob ko. Gusto ko magduda kung talaga bang magpinsan kami gayong parang napakabait niya kumpara sa akin. Sa totoo lang ay hindi maganda ang ganito niyang pag-uugali sa binabala kong masama sa pagsasama nila ng asawa niya. Napaisip tuloy ako kung katulad din ba niya ang tunay kong ina bago sinira ni Maura ang pagsasama ng mga magulang ko. Yung mga taong inosente at agad na nagtitiwala talaga ang kalimitang nasasaktan sa mundong ito, lalo na't may katulad kong puno ng galit sa puso at handang mandamay ng kahit na sino. Sabay kami nag-agahan ni Ate Sandra. Lihim kong hinahanap si Eros nang hindi ito dumating nang magsimula na kaming kumain ni ate. Pero pinigilan ko ang sariling magtanong. Nakaramdam ako ng konting disappointment pero agad ko itong binaliwala. Mukha ngang hindi apektado sa Ate Sandra na wala ang asawa niya, kaya ano bang karapatan kong magpa-apekto? Habang tumatagal ay medyo naririndi na ako sa pagkukwento ni Ate Sandra pero hindi ako nagrereklamo. Hinayaan ko lang siyang magkwento ng magkwento habang hinihintay na makaramdam siya ng pagod at kusang manahimik. Sanay naman ako may nag-iingay habang kumakain ako at ang kaibahan lang ay masayang masaya iyong tono ng kasalukuyang nagsasalita kumpara sa laging galit na boses ni Papa tuwing pinapaalmusal ako ng sermon. Gusto mo ba samahan kita sa bago mong school? Excuse me? Hindi ko mapigilang magtaas ng kilay dahil sa biglang offer ni Ate Sandra. Hindi na po ako bata, ate. Kaya ko na pong pumasok mag-isa. Paalala ko sa kanya. Kanina ko pa napapansin na itinuturing niya akong bata at mukhang nakakalimutan niya yatang nasa tamang edad na ako. Sayang nga, hindi ko man lang naranasang ihatid ka noon. Bahagi akong napaisip sa naging sagot niya.
at sa nahihimigan kong panghihinayang sa kanyang tono. Pinag-aralan ko ang nakabukas na emosyon sa kanyang mukha upang matukoy kung seryoso ba siya sa gusto niyang ipahiwatig. Nakapagtataka lang kasi dahil naalala ko nung bata pa ako na ni minsan na hindi ako naihatid ni Papa o maging ng madrasta ko sa paaralan. Sa halip ay laging iyong yaya ko ang gumagawa noon, pero itong pinsan ko na hindi ko palaging nakikita at hindi ko naman ganoon ka-close ay pinanghihinayangan ang pagkakataong hindi niya ako naihatid. Resulta ba ito ng kawalan ng anak sa loob ng ilang taong pagsasama nila ng asawa niyang si Eros? Pero pwede naman sigurong ako yung maghahatid sa iyo ngayon. Hanggang gate lang naman ako para na rin may tuturo ko sa iyo yung pasikot-sikot papunta doon. Muli ay excited niyang pahayag. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yung lungkot na dumaan kanina sa mga mata niya dahil mabilis din naman agad na bumalik ang masaya niyang disposisyon. Sure. Wala sa sarili kong sagot at agad na iniiwas ang tingin sa kanyang mukha. Hindi ako komportable sa kakaibang saya na ipinapakita niya sa akin. Hindi talaga siya nakabubuti sa maitim kong budhi. Ayokong mahawa sa ipinapakita niyang kabaitan. Good morning. Mabilis ang ginawa kong paglingon sa bagong dating. Worth it ang muntik ng pagkakaspray ng leeg ko sa pabigla kong ginawa dahil tumambad sa paningin ang kanina ko pang inaasam na masilayan. Pasimpleng pumasada ang mga mata ko sa katawan ni Eros nang lumapit ito kay Ate Sandra at humalik sa pisngi ng huli. Mabutit nakaabot ka pa sa agahan. Nakangiting sabi dito ni Ate Sandra. Sinadya ko talaga para sabay tayo. Tugon nito kay ate bago umupo sa bakanteng upo ang inilaan yata talaga para dito. Dahil kahit wala kaninang nakaupo roon ay may nakahandang plato at mga kubyertos. Pinanood kong inaasikaso ni ate sa Eros. Hindi ko nagugustuhan ang eksena nilang mag-asawa sa harapan ko. Nabubuhay yung inggit sa puso ko at lumalakas yung paghahangad ko na pumalit sa posisyon ni ate. Bala ko lang namang gamitin sa Eros upang gumawa ng skandalong ikawiwindang ng pedestal na kinaroroonan ni Papa at ng babaeng ipinalit nito sa tunay kong ina. Kaya hindi ko nagugustuhan ng kasalukuyang pagkakagulo ng damdamin ko. Nang bahagya ako mag-angat ng tingin, ay napahigpit ang kapit ko sa hawak na kubyertos dahil nakasalubong ko ang matiim na titig ni Eros. Bakit ganun siya? Bakit ganun siyang makatingin sa akin habang nasa paligid lang ang asawa niya? Hindi niya ako dapat tingnan sa kahit na anong paraan dahil nilalagyan ito ng mali siya ng malikot kong imahinasyon. Wala namang mali sa ginagawa niyang pagtitig pero ang mali ay ang nararamdaman kong pag-iinit. Kakaibang init na gustong tumupok maging sa kakarampot kong pagtitimpi. Wala ba kayong plano magpinsan sa araw na ito? Napalunok ako sa sumunod na tanong ni Eros. Nasa akin pa rin ang tingin niya pero alam kong hindi para sa akin ang tanong. Bilang unang araw ni Rian dito sa atin ay isasama ko siyang mag-shopping at bibili namin lahat ng gusto niya. Masayang sagot ni Ate Sandra. Hindi ko alam kung kailan ako pumayag na sumama gayong wala naman kaming napag-usapang ganoon. Dahil ayoko namang mabawasan ang kasiyahan at pananabik na ipinapakita ni Ate Sandra ay hindi na ako kumontra pa. Wala namang problema kahit pinapangunahanan niya ako. Ang mas inaalala ko pa nga ay ang asawa niya na wala yatang balak na lubayan ako ng tingin. Resulta ba ito ng ginawa kong pangahalik kagabi? Kaya gusto ako nitong tunawin ngayon gamit ang mga titig nito? Mukhang nagtagumpay nga siyang may matunaw dahil may nararamdaman akong pamamasa sa pagitan ng mga hita ko. Hindi ako ganoon ka-inosente para hindi malaman na natuturn on ako sa mga titig niya. Ayoko namang magbukandehado sa lagay na ito kaya habang abala si Ate Sandra sa pagkukwento at pag-aasikaso sa asawa niyang tinutukaw ako ng titig ay nangaakit kong nginitian ang huli. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagdidilim ng mga mata nito dahil sa pagdaan ng kakaibang emosyon. Kung hindi ako nagkakamali ay may kaakibat na kislap ng pagnanasa ang nahagip kong iyon. Sa isiping hindi immune sa pangaakit ko ang isang Eros Aldovino ay kakaibang kasiyahan ang nararamdaman ko. Kasiyahang sinabayan ng mas matinding pagnanais na tuluyan itong tuksuin. Mukhang ako yung nangaakit na mas nauuna pang natukso sa gusto kong akitin. Pero hindi naman ako masisisi dahil isang Eros Aldovino ang pinag-uusapan dito. Ang lalaking kahit may asawa na ay kinababaliwan pa rin ng ilang mga kababaihan. At ngayon ay alam ko na kung bakit.
At sa kabila ng pagiging bawal ay gusto ko ring maranasan ang pakiramdam na mapasailalim sa matikas nitong katawan habang walang saplot na nakapagitan sa amin. Sasamahan ko kayo. Pinilit kong huwag mapapikit dahil sa buong boses na Eros na parang nanunuot sa buo kong katawan at lalong ginagatungan ang nag-iinit kong imahinasyon. Hindi ka ba busy sa opisina? Usisa ni Ate Sandra kay Eros. I heard reliable people. Hindi babagsak ang kumpanya kahit wala ako. Nakangiting baling ni Eros kay Ate Sandra. Mapaklakod na pangiti habang pinagmamasdan silang mag-asawa. Maniniwala sana kung maayos ang pagsasama nilang dalawa kung wala akong nakukuhang reaksyon mula kay Eros sa bawat pasimple kong panunukso. Napako ang tingin ko sa nakangiting mukha ni Ate Sandra. Darating ang araw na ang mga ngiting iyon ay mapapalitan ng mga luha. Sa katayuan ng asawa niya ay hindi malabong mangyari nga iyon. Bagay akong niyuko ang ulo at itinuon ng pansin sa pagkaing nasa plato ko upang itago ang mapait na ngiting sumilay sa mga labi ko. Alam ko kasing ako yung magiging dahilan ng paparating na gulo sa bahay at sa buhay nilang mag-asawa. Pero kahit alam kong mali iyon ay wala akong balak na umatras. Nakakalungkot na hantong ako sa ganito upang ipamukha lang kay Papa ang nagawa niya sa tunay kong ina. Nang maalala ko kung gaano kasarap ang tasya ng asawa ni Ate Sandra ay agad ding naglaho ang mga agam-agam ko. Ikasisira ko man sa harap na ibang tao at sarili kong pamilya ang binabala kong gawin ay nasisiguro ko namang masasarapan din ako. Darating din naman ang pagkakataon na may lalaking pag-aalayan ko ng katawan ko, kaya mas maigi na sigurong sa taong kilala ko at palihim kong pinagnanasaan ko ito ibibigay. Siguro iisipin ko na lang na magiging bayad ko ito sa gagawin kong pananalanta sa tahimik nilang relasyong mag-asawa. Ma'am Sandra, may tawag po kayo. Nagangat ako ng mukha nang marinig iyon mula sa isang katulong na hindi ko na malayang dumating. Nalunog kasi ako sa malalim na pag-iisip. Excuse me, sasagutin ko lang ang tawag. Kagabi ko pa yun hinihintay. Paalam ni Ate Sandra kay Eros. Damihan mo ang kain mo yan. Paborito mong lahat iyan. Nakangiti nitong baling sa akin habang papatayo na mula sa akin ang upuan. Tanging ngiti ang isinagot ko sa kanya at walang imik na pinapanood ang may pagmamadali niyang kilos pasunod sa katulong na dumating. Ilang saglit lang ay kaming dalawa na lamang ni Eros ang naiwan. Parang katulad lang din ng nagdaang gabi. Hindi ko alam kung ramdam ba niya pero nakakalunod ang sexual tension sa pagitan naming dalawa. Ramdam ko ito sa bawat himaymay ng katawan ko, lalo na tuwing tumutuon sa akin ang matiim niyang mga titig. Yung klase ng titig na para akong hinuhubaran. Nang muling tumuon ang tingin ko sa direksyon ni Eros sa kabilang dulo ng mesa, ay nahigit ko ang hininga dahil sa muling pagtatagpo ng mga tingin namin. Bakit ganoon? Titig pa lang niya ay ramdam ko na yung panginginig ng mga tuhod ko sa excitement. Pasimple ko munang inilibot ang tingin sa paligid at nang masigurong walang ibang tao, ay tumayo ako mula sa akin ng upuan. Sinadya kong bagalan ang paglalakad palapit sa kinaroroonan niya dahil gustong gusto ko yung pakiramdam na nasa akin ang buong atensyon niya. Sino ba naman ang hindi maapektuhan gayong sa paraan ng pagkakatitig niya ay parang gusto na niya akong dakmain. Good morning. Malamis kong bati sa kanya. Dumukwang pa ako upang ilapit ang mukha ko sa mukha niya. Inintay kong pipigilan niya ako o iwasan pero hindi niya iyon ginawa kaya tuluyan kong tinawid ang maliit na distansya sa pagitan ng mga labi namin. Ikalawang pagkakataon na naglapat ang mga labi namin. Hindi pa rin siguro ako nasasanay sa pagsigid ng kakaibang sensasyon sa buong kong katawan na nagpawindang maging sa maligalig kong kaluluwa. Hindi katulad noong gabi na pinipigilan ko ang sarili. Ngayon ay nagpadala ako sa hatak ng tukso at sabik na sinimsim ang mga labi ni Eros. Ako yung nangahalik pero ako pa iyong nahuhulog sa sarili kong pangaakit. Ni minsan sa buhay ko ay hindi ko pa naranasan ang ganitong kasidhing pagnanasa na lumukob sa buong kong katawan. I want more. Kahit na sa nagdidelirio kong isip ay umabot pa sa pandinig ko ang papalapit na yabag sa bukana ng dining area. Sa tunog pa lang ng takong ng suot na sapatos ng taong paparating ay malakas ang kutob ko na si Ate Sandra ito. May panghihinayang na inihinto ko ang ginagawang pagpapakasasa sa mga labi ni Eros at ipinasyang tapusin ang sinimulan ko.
Ilang segundo lang na nagkahiwalay ang mga labi namin pero agad ding naglapat ang mga ito dahil sa Eros na mismo ang kumabig sa bato ko upang siilin ng mas maalam na halik ang mga labi ko. Kasi lakas ng tibok ng puso ko ang naririnig kong tunog ng papalapit na yabag habang hindi nagpapatalong nakikipagbuno ang mga labi ko sa kapusukan ng mga halik ni Eros. Naranasan ko ng mahalikan pero lahat ng iyon ay walang binatbat sa halik na pinaparana sa akin ni Eros. Siguro ay nakadagdag sa nararamdaman ko ang kakaibang thrill na ang lalaking hinahalikan ko ay pagmamay-ari ng iba at nanganganib na kaming mahuli ng tunay na nagmamay-ari sa kanya. Ganun pa man ay mas naging mainit ang pagsasanib ng mga labi namin at kulang na lang ay kainin ako ng buo ni Eros dahil sa kasabikan at kapusukang pinapamalas ng mga halik niya. Gagamitin ko lang sa Eros upang bahira ng pangalang inaalagaan ng ama ko. Katawan ko lang ang ilalaan ko sa plano kong ito at hindi ang puso ko. In the first place, kung talagang may puso ako, ay hindi ko sana ito gagawin sa pinsan ko pero dahil pinangangatawanan ko na ang pagiging kontrabida, ay masaktan na ang pwedeng masaktan. Wala akong pakialam. Wala nang naganap pa dahil sabay na umalis ang mag-asawa nang inanunsyo ng isang katulong na may dumating na bisita. Sa narinig ko kanina ay mukhang hindi matutuloy ang lakad namin ngayon ni ate, kaya mas maiging matulog na lang ako maghapon. Hindi naman talaga ako mahilig mag-shopping at mas pipiliin ko pang magmukmuk sa loob ng silid ko kaysa gawin ang nakakapagod na bagay na iyon. Tahimik ako naglalakad sa hallway papunta sa silid ko nang mapadaan ako sa isang nakabukas na silid. Nakuha ng tunog mula sa loob ang atensyon ko kaya nakisilip ako. Wala namang nangyaring grand tour sa akin sa malaking bahay na ito kaya hindi ko alam kung kaninong silid itong bala kong silipin. Unang tumambad sa akin ay yung malaking kama na may itim na bedsheets at itim na kumot. Medyo magulo yung mga una na itim din yung pillowcases. Ang mga iyon ang tanging naiibang kulay sa purong puting silid. Nahiya naman ang budhi ko sa puting mga kortina at ibang mga kagamitan kaya ang linis-linis tingnan ng loob. Sunuyod ko ng tingin ang buong silid upang hanapin yung umuuko pa rito pero wala akong makita. Isang malaking flat screen nakaharap sa direksyon ko ang pinanggagalingan ng naririnig kong tunog. Kaya na-curious ako sa naririnig kong tunog dahil tunog ito ng umuungol na babae. Kaya pala ganoon dahil bold yung nakasalang na palabas. Hindi na bago sa akin yung mga ganitong uri ng palabas kaya umatras na ako mula sa nakaawang na pinto. Nang pumihit akong pabalik sa direksyon ng silid ko ay muntik pa akong mapasigaw sa gulat nang malingunan ko si Eros at muntikan pa akong mabunggo sa dibdib niya. Masyado kaming malapit sa isa't isa kaya umatras ako upang magbigay ng distansya pero pader na iyong nasa likod ko. Akala ko ay siya ang magkukusang umatras pero ang ginawa niya ay mas lumapit pa siya sa akin hanggang sa naipit ako sa pagitan ng pader at ng matigas niyang katawan. Kahit wala ibang tao dito sa hallway ay ako yung kinakabahan sa posisyon naming dalawa. Walang taong hindi bibigyang mali siya pag makita kaming ganito. Pero anumang pangamba ko ay biglang nalusaw nang bumalot sa akin ang mabango niyang amoy. Parang gusto kong pumikit upang mas lalong damihin ang kayaayan niyang amoy na nagbibigay ng mumunting kiliti sa pang-amoy ko. Namumungay ang mga matang pinasadahan ko ng tingin ng gwapo niyang mukha. Walang namagitang salita sa amin dalawa at basta na lang naglapat ang mga labi namin. Puno ng pananabik ang bawat hagod at halik na ginagawa namin. Mas lalo niya akong idiniin sa kinasasandalan kong pader gamit ang sarili niyang katawan at sa pagkakataong ito ay malinaw kong nararamdaman ang matigas na bagay na sumisimbolo kung gaano niya kagusto itong patikim-tikim naming ginagawa. Hindi ako komportable sa zipper ng pantalon niya kaya ako na ang gumawa ng paraan upang maibaba ito. Kapag naibaba mo iyan, ay wala nang atrasan ito. Mapanghibo niyang banta sa akin. Dito mismo? Palaban kong tanong sa kanya habang mapanuksong dahan-dahang ibinababa ang zipper niya. Sa tingin mo'y kakayanin ko pang lumayo sa lagay na ito? Balik tanong niya, sabay pabirong kagat ng pangako.
Sabay kaming napamura ng tuluyan itong makawala mula sa restriction ng suot niyang panloob at bumubundol sa ibabang bahagi ng puson ko. Hindi ko man nakikita pero alam ko na mag-iiba ang lakad ko kapag tuluyan na itong pumasok sa akin. Kakayanin mo ba ako? Tanong niya. Baka may makita sa atin dito. Paalala ko sa kanya. Natatakot ka ba? Nangahamon niyang tanong at lalong idiniin ang sarili sa akin. Paano kung may makita sa atin? Balik tanong ko sa kanya. Gustuhin ko bang malaman ng lahat kung paano kita angkinin ay ayoko namang may makakita sa katawan mo. Ako lang ang may karapatan na makita ang lahat ng ito. Nang subukan niya na akong angkinin ay pareho kaming natigilan dahil sa parang may napunit siyang harang na dahilan ng pagsigid ng sakit sa bahaging iyon. Shit! Hindi makapaniwala niyang bulala sabang nanlalaki ang mga matang nakatunghay sa mukha ko. Wala akong pakialam sa nararamdaman niyang gulat dahil abala ako sa nararamdaman kong sakit. Napakapit ako sa braso niya nang humakbang siyang papasok sa silid na sinilip ko lang kanina. Silid mo ba to? Tanong ko sa gitna ng iniindang sakit. Mas tumindi pa yung sakit dahil bawat hakbang niya ay para siyang sumusulong pabaon. Hindi. Maikli niyang sagot. Bakit tayo pumasok dito? Nakangiwi kong tanong. Ito yung pinakamalapit na silid. Tugon niya. Sa sitwasyon mo ay kailangan mo na mas komportableng posisyon. Komportable bang ganito? Tanong ko nang dahan-dahan niya ako ibinaba sa ibabaw ng itim na kama. Habang hindi pa rin kami nagkakahiwalay. Ang sakit pa rin. Padaing kong reklamo. Kahit ganoon ang nararamdaman ko ay wala akong balak na ihinto ang nasimula namin. Masakit talaga basta first time. Paus niyang tugon. Pero hindi ko na kayo huminto pa. Paungol niyang dagdag. Sinong may sabing tumigil ka? Hinihingal kong tanong. Wala pa tayo sa exciting part, di ba? Pilya kong tanong. Sa kabila ng nararamdaman kong sakit ay alam kong sarap na ang kapalit nito kaya yun ang gusto kong makamtan. Buo ng pasya kong lumubog sa pagkakamaling ito. Tumikim na ako kaya bala ko nang magpakasawa hanggang dulo. Pawisan at puno ng pagnanasang nakatunghay sa akin sa Eros habang pareho namin pinakikiramdaman ng tuluyang pag-iisa ng mga katawan namin. Dom, you feel so good. Paungol niyang bulong. Unang kita ko pa lang sa'yo ipantasya ko nang gawin ito. This is way better than my fantasies. Lalo ko nagiinit dahil sa revelasyon niya. Pareho pala kaming lihim na pinapantasyahan ang bawat isa. Hindi ka ba nakukonsensya? Nanunubo kong tanong sa kanya. Pinsan ng asawa mo ang lihim mong pinagnanasahan. Paalala ko sa kanya. Sa tingin mo ay mas pagtutuunan ko pa ng pansin na ibang bagay gayong nandito na ako? At ninanamnam ang bagay na akala ko dati ay imposibleng mangyari? Balik tanong niya. 2 araw pa lang ako rito sa bahay ninyo pero heto't bumigay na agad tayo sa tawag ng tukso. Natatawa kong pahayag. Ganito pala ang sex. Nakakawala sa sarili ang walang kapantay na sarap na hatid ay ang hinahangad kong katuparan. Sa tingin ko ay nakadepende rin ang satisfaction na hatid ng pakikipagniig sa kung sino ang taong kaulayaw mo. At kahit kay Eros ko palang natikman ng ganito, ay sigurado na ako sa sarili ko na wala nang iba pang hihigit pa sa karanasan ko ngayon. It doesn't matter that he belongs to another woman and what we have is just a fleeting moment of lust. Sa tikiman naman talaga malalaman kung dapat pa bang ulit-ulitin o sapat na ba ang isang pagkakataon. Kasalukuyang nakapatong pa rin sa akin sa Eros habang pareho naming pinapahupa ang rumaragasang sensasyon na dulot ng pinagsaluhan naming sarap. Buong bigat siyang nakadagan sa akin. Nasa ganoon kaming posisyon na makarinig kami ng papalapit na yabag. Kumabog ng malakas ang puso ko habang mabilis na napadako ang tingin ko sa nakaawang na pinto. Naikuyong ko ang kamao dahil sa kapabayaan namin. Mukhang mapapaagayata ang pinaplano kong skandalo. Dom, may namura ni Eros pero hindi man lang kakikitaan ang pagkabahala dahil sa papalapit na mga yabag. Rance, don't come in!
Matigas niyang utol sa sinumang nasa bukana na ng pinto. Hindi ko ito matanaw dahil inanggulo ni Eros ang katawan upang maitago ako sa sinumang nasa pintuan. Dromit! Dito Eros! Gulat na bulalas nung tinatawag na Renz. Sa kwarto ko pa talaga? Just shut the door and find another room. Kalmadong mando ni Eros. How about my stuffs? Dromit, Renz! Bulyaw dito ni Eros. Your stops could wait. Bakit naman kasi? Renz, isa. Putol dito ni Eros. Huwag mo hintay umabot iyan sa dalawa dahil ibabalik kita sa Amerika. Alis na po. Mabilis na paalam ni Renz. Next time kasi ay doon kayo mag-asawa sa kwarto. Renz! Mahina pero puno ng pagbabantang tawag ni Eros sa pangalan nito. Oo na, heto na, alis na. Maagap na tugon ni Renz. Isasara ko na rin ang pinto. Tunog ng sumarang pinto ang sunod kong narinig. Wala pa maisang segundo ay muli itong bumukas. Pakipatay na rin ang TV, please. Kung gaano kabilis bumukas ang pinto ay ganoon din ito kabilis sumara. Pagkatapos ng ibinili nito. Gusto ko matawa dahil sa pamumula ng mukha ni Eros dahil sa inis para sa pamangkin. Nang mapansin niya ang reaksyon ko ay naiiling siyang napabugan ng hangin.